back sa ating channel mga amigo. Ayan mga amigo, dito tayo ngayon sa may yung building na yan na nakikita nyo sa may DFA, Department of Foreign Affairs mga amigo. Kasi meron tayong kasama sa trabaho na si doktora na kukuha ng passport. Actually, pagkatapos niya kumuha ng passport, didiretso na siya ng paliparan or doon sa airport mga amigo, kasi pupunta siya ng probinsya. Meron siyang meeting doon or guest speaker. Ayan, habang inaantay natin siya, paikot-ikot muna tayo kasi maghahanap tayo ng parking area kung saan doon tayo mag-aantay at magpapahinga at matutulog mga amigo. Ayan, shout out mga amigo sa lahat na may mga trabahong Pilipino. At sana mga amigo maging produktibo at maging maayos yung ating trabaho sa araw-araw mga amigo. Ayan mga amigo, kwentuhan lang tayo mga amigo tungkol sa ating mga trabaho dahil alam niyo naman mga amigo, tayo yata yung pinakang paboritong tirahin ng ating mga kasama sa trabaho. Dati mga amigo, kwentuhan lang to kaunting marites na rin to mga amigo. Dati mga amigo, trabaho tayo sa local government LGU noong 2003 I think yun, 2000, hindi, mga 2002 ganon. Medyo hindi maganda rin yung naging experience natin, pero yung hindi naman sa mayroon tayong tinulungan noon na yung makapasok kasama natin sa opisina bilang isang chopper o isang driver mga amigo. Ang nangyari mga amigo, tayo siniraan doon sa ating boss na hindi niya naman alam yung naging boss niya ay kamag-anak din ng natin mga amigo. Ayan, sa madaling kwento siniraan niya ako ng siniraan hanggat sa makaalis ako noon mga amigo. Umalis ako doon sa opisina na yun kasi nagtrabaho tayo sa ibang bansa noong 2003. Medyo pinalad tayo makalipad pero hindi tayo pinalad doon sa pinasukan nating una sa ibang bansa. To cut in short mga amigo, nasa ibang bansa na tayo at noong 2000 hindi ko matandaan kung anong taon tayo mayroong humingi sa ating tulong Pilipino sa abroad mga amigo na nawalan daw siya ng trabaho mga amigo. Sa madaling salita, dahil tayo ang kauna-unahang Pilipino doon sa warehouse mga amigo at medyo pinagkatiwalaan din tayo noon sa ibang bansa, madaling nakapasok yung Pilipino na nangailangan ng tulong at naipasok din natin sa trabaho mga amigo sa mabilisang pamamaraan at maligal po mga amigo. Ayan, sa madaling salita mga amigo, makalipas siguro mga 1 taon kalahati or 2 taon, medyo hindi nagustuhan siguro ng ating kaibigang Pilipino na lumalaki yung sahod natin at medyo gumaganda yung posisyon natin sa kumpanya. Nakipagsabuatan siya doon sa mga kaibigan nating ibang lahi at medyo na-frame up tayo at during the investigation napatunayan na pinagkaisahan tayo mga amigo. Medyo naawa tayo sa kaibigan natin Pilipino kasi ang plano ng may-ari ipakulong siya dahil sa pagkikipagsabuatan at i-deport sa Pilipinas. Kaya dahil sa mayroong yung trust o tiwala sa atin ng may-ari ng kumpanya medyo malaki, tayong pinag-decide kung anong gagawin ng ating kaibigang Pilipino. Dahil nakiusap naman at tayo noon medyo siyempre pagkapa Pilipino, medyo binigyan natin ng consideration ang ginawa po hindi naging decision natin noon wag siyang pauwin at pahanapin na lang ng trabaho sa doon din sa abroad ng mga amigo. At ang problema nga lang hindi na dahil sa condition na yon, ang pakiusap lang ng may-ari hindi na sa kanya ibigay yung bonus at saka yung pinagtrabahoan niya kung ilang taon at binigay lamang yung sweldo yung nung buwan na yon. Ganon pa man mga amigo, napagbigyan natin yung ating kaibigang Pilipino na makapagtrabaho at matulungan yung kanyang pamilya at sabi niya kasi maliliit pa yung kanyang mga anak. Ganon din yung sabi ng kanyang nanay at ng kanyang asawa na nandun sa bansang aming pinapasukan mga amigo.
Ayan, sa madaling salita mga amigo, noong 2009 nagkaroon ng world economic crisis. Nagkaroon ng world economic crisis dahil at ang ginawa ng may-ari yung volunteer na malalaki ang sweldo binayaran na lang para medyo makarecover yung company. Pumayag na rin tayo doon mga amigo. Sa madaling salita 2010 sinubukan natin magtrabaho sa ibang company, pero hindi tayo pinala dahil medyo hindi maganda yung pag-uugali ng may-ari at medyo gumagawa ng problema sa mga kababayan natin Pilipino. Kaya ang ginawa natin na 2010 nag-for good na tayo at umuwi na tayo dito sa Pilipinas. For almost 8 years siguro ang pagtatrabaho natin, medyo okay lang naman tsaga-tsaga lang talaga at tiwala lang sa Panginoon. Ayan mga amigo, pagdating natin dito sa Pilipinas, nagtrabaho tayo sa iba't ibang company at nagtrabaho din tayo sa bumalik tayo sa local government ng 2013 hanggang 2017 mga amigo. At medyo lumalaki na yung ating gastusin noon mga amigo sa pagpapaaral ng ating mga anak. Naisipan natin mag-private company at nagtrabaho tayo sa isang pribadong kumpanya dito sa may Paranaque. At nung mga daling salita mga amigo, inabot tayo ng pandemic at umabot pa tayo ng isang taon sa kumpanya na yun at sa awa ng Diyos at pinadami ng pandemic, tuloy na tayong pinalabas ng bahay ni Kuya. At 2022 mga amigo, nag-apply ulit tayo sa isang private company, pero sa ngayon hanggang sa ngayon nandito pa rin tayo at medyo hindi maganda yung ating nararanasan. Medyo hindi maganda kasi mayroon na naman Pilipino na pilit tayong binababa at binababa tayo sa ating kalagayan mga amigo. At okay lang mga amigo, at least malinis yung posisyon natin, wala tayong ginagawa at